Sa gitna ng mainit na panahon ng politika, isang malaking pagtitipon ng Iglesia ni Cristo ang kinanap sa Quirino Grandstand. Libo-libong tao ang dumalo. Bawat isa ay naghihintay ng mga pahayag mula sa mga leader na inimbitahan. Hindi inaasahan ng marami na ang mangyayari roon ay hindi basta pangkaraniwang talumpati lamang, kundi simula ng isang pampamilyang bangayan na umalingaw-ngaw sa buong bansa. Nang umakyat sa entablado si Senadora Amy Marcos, tahimik ang lahat. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita, unti-unting nabigla ang karamihan. Ibinunyag niya ang serye ng mabibigat na aligasyon laban mismo sa kanyang kapatid, ang Pangulo, at maging sa buong unang pamilya. Ayon sa kanya, may matagal ng problema sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Isang pahayag na mabilis kumalat at nagdulot ng matinding kontrobersiya. Hindi nagtagal, umingay ang social media. Sa kabilang panig naman ng lipunan, tahimik ngunit mabigat ang tensyon sa pagitan ng mga Marcos. Mas lalo pa itong tumindi nang maglabas ng pahayag si Congressman Sandro Marcos, anak ng Pangulo at pamangkin ni Amy. Sa harap ng kamera, halatang pinipigil ni Sandro ang galit at pagkadismaya. Mahinahong nagsimula ang kanyang kinig, ngunit masisilayan ang lalim ng sugat sa bawat salita. Sinabi niyang lubos siyang nasaktan sa ginawa ng tiyahin. Tinawag niyang walang basehan, walang katotohanan at isang web of lies ang mga paratang. Para kay Sandro, hindi ito ang kilos ng isang kapatid na may malasakit at lalong hindi ito makakatulong sa bayan. Ngunit hindi nagpaawat ang senadora. Sa halip na umatras, naghamon pa siya. Kung dais daw patunayan ng pamilya ang kanilang kalinisan, handa siyang sumailalim sa DNA test, basta't ang unang pamilya ay magpapa-hair follicle drug test din. Lalong uminit ang usapin. Mga taga-suporta ng magkabilang panig ay nagsagutan online at ang media ay halos hindi matapos sa pag-uulat. Sa gitna ng kaguluhan, binalikan ni Sandro ang mga alaala niya sa kanyang tiyahin. Ang mga panahong tinulungan siya nito noong nagsisimula pa lamang siya sa pampublikong serbisyo. Ngunit ngayon, parang ibang-iba na ang taong kaharap niya. Hindi na ito ang kanyang tiyahing nagbibigay payo, kundi isang politikang handang maglantad ng anumang makakapinsala kahit pa sariling pamilya ang tamaan. Habang lumalalim ang alhitan, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa isip ng marami. Ano ba talaga ang ugat ng sigalot? Ito ba ay panawagan para sa katotohanan o bahagi ng isang malawak na estratehiyang pampolitika? Sa likod ng magarang mukha ng kapangyarihan, unti-unting lumilitaw ang bitak ng hindi pagkakaunawaan. At tulad ng maraming kwento ng politika sa Pilipinas, ang hidwaang ito ay hindi lamang laban sa magkapamilya. Ito ay salamin ng mas malalim na tunggalian para sa impluensya, katotohanan at kumpiyansa ng sambayanan. Ang tanong ngayon, saan patutungo ang bangayang ito at sino ang higit na masasaktan? Ang pamilya o ang buong bansa?